Mga ka-Republic, hawak ng Barangay Ginebra ang lamang sa semifinal series at maaaring ang Game 4 na ang huling barahan ng Rain or Shine. Kapag muling nangibabaw ang Gin King sa sagupaan mamaya, parang nasistensyahan na ng bitay ang ROS. Sa 50 taong kasaysayan ng PBA, napakaliit ng chance na nakakaahon pa ang team na nabaon sa 1-3 deficit sa isang best-of-7 semifinal series. Kaya ito todo na lahat ni Coach Yeng Yao dito sa Game 4 upang manatiling buhay ang kanilang pag-asa. Ngunit nakakaamoy na ng dugo ang mga mag-aalak. Pagsasamantalahan ni Team Cone ang inexperienced na mga batang players ng Rain or Shine. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, alam ni Coach Tim Cone sa lalim ng bench at bilis ng mga kabataan pang players ay nasa ibabaw ang Rain or Shine. Mga players na hinasa ni Yeng Yao sa walang humpay na takbuhan basketball. Ngunit nasa hanay naman ang Ginebra ang mga veteranong puno ng championship experience. Sina Scottie Thompson at Japet Aguilar. May 7 singsing si Scottie, 8 ang kay Japet. Pati na sina Nerds Pinto at Jeremiah Gray. Isama na rin natin sina Troy Rosario noon na nag-champion sa Talk and Text. Si Norbert Torres na 2 beses nag-champion sa SMB at Meralco bago napunta sa Ginebra. Ang mga ito ang bumubuo sa core ng Gin Kings. Sa kabilang banda may 2 veterano ang ROS sa katauhan ni Bew Belga at Stanley Pringle. 2-time champion si Bew Belga, 4-time champion naman si Stan Daman. Lahat nakuha niya sa Ginebra. Ang iba pang mga bataan ni Coach Yeng Yao ay binubuo ng mga young players na nakuha ng Elasto Painters mula sa rookie draft. Karamihan ay walang experience sa pressure ng playoff series. Nakakaapekto ba ito sa takbo ng laro? Malaki. Sa mundo ng PBA, lalo na kapag pumasok na sa Game 4, ang pagkakaiba ng isang inexperienced na kupunan tulad ng Rain or Shine laban sa isang battle-tested squad tulad ng Ginebra ay hindi na lang usapin ng talento at galing. Ito ay nagiging mental at emosyonal na digmaan. Para sa isang team na hilaw pa sa karanasan, ang mga batang manlalaro kapag nakatikim ng sunod-sunod na tres o nakaramdam na humahabol na ang kalaban, tulad ng 29-12 run ng Ginebra sa third quarter sa Game 3, madaling magpanik. Nawawala ang disiplina. Imbis na ipasa ang bola, nagkakanya-kanya. Ibang dumiskarte ang mga veteranong gaya ni Scottie Thompson at Japet Aguilar. Hindi sila nagpapanik kahit mabaon ng 10 o 15 puntos. Alam nilang mahaba ang 48 minutes. Marunong silang mag-antay ng tamang momentum. Dahan-dahan silang nag-a-adjust sa depensa hanggang dumating ang pagkakataong sila naman ang aatake. Madaling mawala sa focus ang mga batang players kapag hindi pabor sa kanila ang pito ng referee. Nanggigigil sila, napapasigaw sa galit, nagrireklamo at nawawala ang konsentrasyon sa susunod na play. Madalas na ikinagagalit ni Coach Yeng Yao ang ganito. Kailangang ma-check niya ang emosyon ng kanyang mga players. Hindi na po problemahin ni Tim Cone ang ganito. Sasandal siya sa experience ng kanyang mga players. Mayroong batang player ang Ginebra sa katauhan ni RJ Abarientos, ngunit ito'y ikinukonsider na veteran rookie. Nanalo na si RJ ng Rookie of the Year honor sa Korean Basketball League bago pa man tumapak sa PBA. Naglaro na rin siya sa Japan B-League. Bagamat naging biktima ng siko ni Jonard Clarito na ikinabasag ng kanyang ilong, hindi niya ito tinake na personal. Sa halip, sinabi niyang parte lang iyon ng playoffs basketball. Nangunguna ngayon si RJ Abarientos sa best player of the conference race. Nasa pangalawang taon pa lang siya sa kanyang batang PBA career. Isa si RJ sa mga nagpapasakit ng ulo ni Coach Yeng Yao sa semifinal series na ito. Higit pa sa isang veterano kung maglaro ang sophomore point guard na ito ng Ginebra. Ipinamantuman na ni CYG si RJ sa kanyang mga bataan, pero bandang huli nakawala pa rin ito sa kanilang bitag. Nakapag-contribute pa rin ito ng 17 points at nangyari iyon sa mga krusyal na minuto na nagpabago sa momentum ng laro. Sa kabila ng lamang ang Ginebra sa series, sinabi ni Tim Cone wala pa rin katiyakan ang panalo. Pero gagawin daw nila ang lahat to make sure na mas titibay pa ang hawak nila sa manibela
ng Best of 7 semifinal series. Makakatulong ng malaki kay Justin Brownlee ang 2 araw na pahinga bago ang Game 4 mamaya. Nagiging obvious na sa galawan ng Ginebra Import ang hamstring injury na maagang nasilip ng ROS coach. Ngunit sa kabila ng nararamdamang kirot, patuloy na binubuhat ni Brownlee ang Ginebra. Nagagawa ng paraan ni Tim Cone kung paano itago ang kanilang import sa physical defense ng Elasto Painters. May mailalabas pa bang alas si Yeng Giao ngayong Game 4? Tulad po ng sinabi natin kanina, maaaring ang Game 4 na ang kanyang huling baraha. Kapag napadapa pa uli sila ng Gin Kings mamaya, palagay ko'y ligtas na para sabihing biyahing finals na ang Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, kabayan, Rubin Dolor. Kumusta ka na dyan sa Bawan? Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Barako Mandirigma. Hindi na raw bibigyan ng pagkakataon ng ROS. At sa iyo rin, Danilo, ipinababati ang kanyang magandang misis at ang kanilang bunsong si Danny Camay. Shoutout sa inyo. At sa iyo rin, Sario Manabat. Shoutout sa iyo, idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Loreto Caballero Jr. Yes, napanood ko rin. Maganda ang laro nila. At sa iyo rin, Rami Miolit TV. Yes, dapat 3-0 na. At sa iyo rin, Calix. Good luck, Ginebra. Ilista na yan, 3-1. Sabi niya. At sa iyo rin, Armando De Leon. Sabi niya, ibauna natin yan. At sa iyo rin, shout out, Merson Kabadi Vlog, nasa Oman ito, nagpapayaman. At sa iyo rin, Cecilia Gibara, nasa Israel naman ito, ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Joel Molina, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.